Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Muna tayo ng mga karagdagang update mula dyan sa Palasyo Malacanang. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pangungunahan ng situation briefing ngayong araw sa harap na rin ng patuloy na epekto ng habagat at iba't ibang panig ng bansang apektado. May atas na rin sa Department of Health para doon sa maagap na pagtugon sa mga sakit na may kinalaman sa mga pagbaha. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa Palasyo ng Malacanang ngayong umaga. Sa harap ito ng tuloy-tuloy na pagmomonitor ng Presidente sa epekto ng pananalasa ng habagat sa maraming lugar sa bansa. Alas 9 ng umaga gagawin ang situation briefing kung saan inaasahang hihinga ng update ng Pangulo ang mga concerned government agencies hinggil sa mga ginagawa pang aksyon kaugnay ng pananalasa ng sungit ng panahon. Sa briefing, inaasahang mabibigyan din ng mga pinakahuling ulat ang Pangulo kung pag-uusapan ay lagay ng mga kababayan nating naapektuhan ng kalamidad. Una nang nagbigay ng kautusan ang Pangulo sa mga concerned agencies na manatiling naka-heightened alert habang pinatitiyak din na siguraduhin ang kaligtasan ng mga komunidad sakaling magpapalabas ng tubig ang mga dam. Pakinggan naman natin ang naging tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Kier Castro. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kasulukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. Patuloy na ring nagpapatupad ang ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Health na maging maagap sa posibleng pagdami ng mga sakit, bunsod ng walang tigil na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay Castro, pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na agad maghugas ng katawan gamit ang malinis na tubig at sabon matapos lumusong o madikit sa tubig baha. Pinapayuhan din ang Pangulo na agad kumonsulta sa pinakamalapit na health center kahit walang sugat o sintomas dahil maaring hindi agad lumalabas ang leptospirosis. Libre ang konsultasyon ng doxycycline sa mga health center, ngunit hindi ito para sa mga buntis at mga batang may 12 years old pababa. Mayroon ding dengue first lane sa mga Department of Health Hospital. Samantala, nagpatupad na ang Malacanang ng work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno dito sa Metro Manila, kabilang ang 15 probinsya ngayong araw, August 10, dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 123 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, sa bisa ng otoridad ni Pangulong Marcos, saklaw ng work from home ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Inatasan din ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga lugar na ito na gumamit ng alternative learning modes para sa lahat ng antas. Ang suspensyon ng trabaho sa pribadong sektor ay nakadepende sa desisyon ng bawat kumpanya. Maaari rin ang mga lokal na punong ehekutibo ang magpatupad ng hiwalay na suspension ng klase o trabaho sa kanilang mga lugar. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!